Pangulong Bongbong Marcos. Pero biglang nag-backfire sa kanilang pamilya, nag-backfire sa ama. Hindi yan. Kasi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo yung pakiramdam na parang may pasabog pero hindi mo alam kung sino talaga ang tatamaan. Ganito ang nangyari nang bumanat si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bumira si Baste, matindi, diretso, walang preno. Pero teka, may twist sa dulo na hindi mo inakalang babaliktad mismo sa kampo nila. Ito ang pasabog ni Baste. Sa kanyang podcast na Basta Dabawenyo, tahasan niyang sinabi kung seryoso daw si PBBM sa mga sinasabing anomalya ng mga flood control projects. Bakit hanggang salita lang? Kung meron talagang ebidensya, bakit walang kaso? Kung totoo ang dumi sa likod ng malaking kontrata, bakit hindi isampa sa korte? Hindi yan. Kasi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. Simple lang ang punto ni Baste. Huwag puro salita, magpakita ng aksyon. Pero may malaking pero dito. Contractor issue, sino ba sila? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, iilang contractors lang daw ang kumakain ng bilyong-bilyong flood control funds. At least 15 contractors kumita ng halos 545 bilyong piso mula 2022 hanggang 2025. Pero ayon kay Baste, parang drama lang ito. Para bang ginagawang pampolitika ang usapan habang wala namang nakikitang konkretong kaso. Dito na siya nagbitaw ng mabigat na linya. Wala yan. Knowing him, sila-sila lang yan, mga oligarko. Boom! Diretso ang atake. Pero may mas malalim pa rito. Ang backfire na hindi inaasahan. They will be listing all the flood control projects in the Website. Kasuhan mo na, diretso. Website. Daming drama. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak itong ebidensya, ano para hini? Habang umaapoy ang mga banat ni Baste, biglang may lumabas na impormasyon online. Mga netizens mismo ang nag-ungkat at ayon sa Politico.com, may isang kumpanya, Ulticon Builders Incorporated, nakakuha ng 11.1 bilyong piso na government projects noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sino raw ang nasa likod nito? Carlos Charlie Gonzales, kaasin o pinsan ng pamilyang Duterte. Ouch! Kung ang punto ni Baste ay dapat kasuhan ang mga sangkot na contractors, therefore, hindi ba dapat tignan din ang nakinabang noong panahon ng tatay niya? Ang tanong, totoo ba ito? Ito ang flood of questions. Kung halos 2 trilyong piso na ang nailaan sa flood control projects mula 2011 pero hanggang ngayon lumulubog pa rin ang bansa. Sino ba talaga ang tunay na may kasalanan? Sabi ni Ping Lacson, baka 1 trilyong piso ang nalunod sa bulsa ng iilang tao. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, oligarko. Sabi ni Baste, drama lang ang sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa mga dokumento, may koneksyon din daw ang iilang kontraktor sa mismong mga Duterte. Therefore, ang tanong, kapag minanatan mo ang isa, handa ka rin bang makita ang sarili mong anino? At dito papasok ang pinakamasakit na katotohanan. Ang banat ni Baste kay Pangulong Bongbong Marcos ay parang bala, malakas, malutong, diretso sa target. Pero minsan, kapag pumutok ang bala, may posibilidad na tumama rin sa sariling kampo. At dito,
Imbes na si Marcos lang ang napuruhan, nadamay pati ang pangalan ng pamilyang Duterte. Kaya ang tanong ngayon, kung ang laban ay transparency, sino ang unang tunay na harap sa korte? Lucas 12 verses 2-3. Walang natatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalaman, kahit ang lahat ng sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang bumulong sa loob ng mga silid ay pagsisigawan mula sa mga bubungan. Kung ano man ang pilit ni tinatago, sooner or later, lalabas at lalabas. Therefore, hindi lang ito issue ng politika. Ito ay paalala na ang katotohanan gaya ng baha, hindi mapipigilan. Pero higit sa lahat, itungo natin ang lahat ng ating mga mata sa ating Panginoon Jesus dahil ang kanyang gobyerno ay hindi mawawasak. Kung siya ang ating itatalagang leader ng ating buhay, hindi tayo mapipiligro, bagkus magkakaroon ng mas maayos na pamayanan dahil sa ating Panginoong Diyos. Ngunit higit sa lahat, mag-i-establish ang ating Panginoon Jesus ng isang kingdom na hindi na mawawasak at walang anumang klaseng anomalya magpakailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Jesus sa iyong buhay ngayon? At willing ka bang magpasakop sa kanyang kalooban at sa kanyang kaharian? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Iginagawad niyo po, Panginoong Diyos, ang inyo pong mapagmahal na kamay upang kami po ay magkaroon at makamtan ang buhay na mapayapa at dakila. Nawa po, Panginoong Diyos, ay gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami, o aming Panginoong Diyos, ng lakas ng loob upang sundin ang inyo pong mga kagustuhan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-aaruga sa amin at pakaingatan po kami at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.